2 linggo matapos ang bagong taon, malaking pagbabago at paghihigpit na sa open work permit ng mga asawa at common law partner ng international students at foreign workers ang anunsyo ng Immigration Canada. Pero ayon sa isang immigration lawyer, ang panibagong mga restriksyon, bahagi ng patuloy na recalibration ng sistema. Ito yung third part ng reforms na sinasabi ng immigration sa International Student Program at Post-Graduation Work Permit Program. Simula January 21, limitado na ang mga kwalipikado para sa Spousal Open Work Permit o SOWP. Hindi tulad noon na walang batayan ng skill level. Sa anunsyo ng IRCC Martes, tanging asawa o common law partner lamang ng mga foreign worker o post-grad work permit holder na kasalukuyang nasa Tier 0 at 1 o mga high-skilled jobs at piling Tier 2 at 3 ang trabaho ang mabibigyan ng open work permit. Tier 2 or Tier 3 occupations gaya ng mga tradespeople or na mga sabihin natin food service shift supervisors, Tier 3, kailangan prioritize ito ng gobyerno. In other words, in-identify nila ito as government priority or kung saan mayroong labor shortage. Limitado pa sa ngayon ang listahan ng mga nasabing piling Tier 2 at 3 occupations na pasok sa bagong eligibility requirement at sa January 21 pa mismo ilalabas ng IRCC ang buong listahan ng eligible occupations. Sa madaling salita, hindi na kwalipikadong tumanggap ng open work permit ang asawa o common law partner ng mga PGWP holder na semi-skilled o low-skilled ang trabaho. Sa isang halimbawa ni Dangzalan, Kung itong si Jane hindi makahanap ng trabaho as an assistant nurse or as a nurse or halimbawa siya ay nagtrabaho lang kailangan pantawid gutom lang na nagtatrabaho as food counter attendant sa isang fast food chain. Ito ay tier 4 job, for example, ay magkakaproblema tayo dahil hindi ito saklaw ng eligibility para sa kanyang asawa. pero anya, ang mga paghihigpit na ito may pagkakatulad din sa dati ng patakaran ng bansa bago ang pansamantalang mga pagluluwag sa polisiya. Before the pandemic hit, balikan natin napakasimple lang. Ang mga PGWP holders, ang kanilang asawa at common law partners ay pwede lamang mag-apply ng open work permit extension kapag ang PGWP holder ay nasa isang skilled occupation. Back then, it was NOC 0, A, and B. So nakikita natin na yung realignment ay pasok din dun sa dating programa. Sa mga asawa o partner naman ng mga international student, kinakailangang kumukuha ng masters na nasa 16 na buwan o higit pa, doctoral o PhD programs o piling professional degrees at eligible programs ang estudyante. Masasagasaan nito ay ang mga program na masters ng 1 year. Marami kasi sa mga professional masters program ay natatapos ng 2 semesters lamang. So, kailangan kapag namimili tayo ng programa, even at the master's level, kailangan masinop at mabusisi ang ating pag-research pagdating sa eligibility for spousal open work permit, pati na rin sa potential PGWP eligibility. Paalala ni Dangzalan sa mga Pilipinong nangangamba sa kanilang mga status sa Canada. May mga work permit ngayon, kung ano yung validity date nila, okay lang. Kung nakapag-file na kayo ng inyong open work permit for your spouse, huwag kayong mabahala. Hindi naman po retroactive ang application ng batas. At ang mga hindi pa nagfa-file, kung maaari, mag-file na kayo ngayon pa lang para maunahan ninyo ang come into effect nitong bagong rule na ito. Paula Saraza, Omni News, Toronto.